Rem is the best girl! Mga utoy, walang duda na noong 2016, ang pinakamagandang anime na naipalabas ay ang ReZero. Ngayong 2018, nag-showing naman sa Japan ang OVA nito. Pero bago ko talakayin ang ReZero ay inaanyayahan ko po kayo mag-like, comment, subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell notification icon para wala kayong mamiss na mga bago nating videos. I-like ang ating Facebook page, comment lang doon at babasahin natin lahat yan. Kung napanood nyo na ang aking video tungkol sa 5 anime na pang PG-13, isa sa mga tinalakay ko doon ang anime na to. Nasabi ko na rin na ito ay tungkol kay Natsuki Subaru na napunta sa isang fantasy setup na daigdig. Sa mundo na yon, pag namatay si Subaru ay mapupunta siya sa isang partikular na oras at lugar na parang save point sa mga video games. Para sa akin, ang galing ng ganitong plot kasi ay naglalaro din ako ng RPG. For example, yung Final Fantasy VIII. Isang buong storya yon, di ba? Kung tutusin, hindi kasama sa storya kapag napapatay yung mga karakter nyo. Dito sa ReZero, kasama yon. Lahat ng kapalpakan at kamatayan ay makikita nyo dito. Kung naglalaro ka ng RPG, ramdam mo yung frustration pag namamatay yung karakter nyo. Diba at times, ang hirap patayin ng mga boss? Ganon yung ginagawa dito sa ReZero. Paulit-ulit si Subaru hanggang tumama siya. Reviewin naman natin yung mga characters. Umpisa natin kay Subaru. Alam ko na maraming naiinis sa character ni Subaru, pero look at it this way. Diba pag naglalaro ka ng video games, madalas may mga time na hindi mo matalo yung isang stage ng laro. Yung tipo bang patay ka ng patay, hindi mo maintindihan kung ano yung maling ginagawa mo. Pero pag nakahanap ka ng paraan tapos na-clear mo yung stage, akala mo hari ka ng mundo eh. Ganon lang din yung character ni Subaru. Nakikita lang natin yung sarili natin sa kanya. Minsan ayaw na natin sa game pero babalik tayo at gagawan natin ng paraan. Ako nga dati nung naglalaro ako ng Naruto Ninja Storm, asar na asar ako, di ko matalo si Kakashi. 6 na oras ako maghapon, di ko matalo. Gusto ko talagang ibalibag yung PSP ko eh. Parang ganyan yung mga pagdurusa ni Subaru. Ilang beses na siyang nakasaksak, nahuhulog sa bangin, tinotorture, kinakagat ng halimaw. Aba naman, kahit yata sinong tao aayaw dyan. Huwag na yung physical pain, yung psychological damage na lang. Naiyak kaya ako dun sa episode na namatay siya sa snow. Sa loob-loob ko, ano ba to? Parang wala ng pag-asa. So yan, huwag tayong maiinis o magagalit kay Subaru basta-basta. Kasi in the first place, hindi naman siya katalinuhan. At parang tayo lang din siya na may sariling kahinaan at kakulangan. Pagdating naman sa main heroine, ito yung nakikita kong problema sa storya na to. Si Emilia ang bida dito, di ba? Bakit parang mas maraming screen time si Rem? Sa totoo lang mga utoy, mas nakuha ni Rem ang simpatsya ko. Kung ako si Subaru, sige sure, sasagipin ko si Emilia. Itataya ko buhay ko para sa kanya. Pero pagkatapos ng lahat ng kalokohang ito, kay Rem ako babalik. Nakakaiyak yung confession ni Rem mga utoy. Kung ako si Subaru, hindi ko makita ang sarili ko na babasterin ko si Rem. Rem is the best girl. Siya ang pinakapopular na karakter sa palabas na to. Kaya yung mga hindi pa nakakapanood ng ReZero, malamang once in a while nakita nyo na siya. Ang ReZero iikot kay Subaru, Emilia at Rem. Pero sa palagay ko, ang supporting cast ang nagbibigay ng thrill. Si Beatrice, si Felix, si Pac, si Manong Swordsman, lalo na si Betelgeuse, grabe nakakatakot yung isa na yon. Pagdating naman sa animation, wala akong masabi. Ang ganda. Ang galing magtimpla ng kulay. Dumedepende yung light tones kumporme sa sitwasyon. Light para sa masasayang tagpo at dark para sa mga patayan naman. Saka noticeable dito yung mga nakakatakot na background music. Yun bang pag narinig mo na nakakakilabot, putik na yan, alam mong may masamang mangyayari. Isa sa mga gusto ko rito ay naipakita ng maayos yung brutality, lalo na yung mga eksena ni Betelgeuse, yung pinapaikot yung katawan. Grabe, di ba? Ang hirap panoorin. So conclusion na tayo. Gaya ng sinabi ko, ito ang Anime of the Year 2016. Sigurado ako na lahat ng regulars ay napanood na to. Kung hindi mo pa napapanood ang ReZero, palagay ko you are missing something out. Sobrang popular ng ReZero sa anime community na kahit 2 years after, makakakita ka pa rin ng memes about ReZero. As of now, wala akong balita kung meron itong season 2.
Pero gaya ng sinabi ko kanina, meron itong OVA na inilabas last October. Ang ReZero ay may 25 episodes. Hindi ko inire-recommenda na i-marathon nyo to, baka sumakit ang ulo nyo kasi ay ang haba niyan. Kayo rin, baka matroma kayo sa dami ng beses na sisigaw si Subaru. Sa mga nakatapos ng series, hindi makapaghantay ng season 2 at naiinip na sa susunod na mangyayari, ay nire-recommenda ko po na basahin nyo ang light novels. Bilang panghuli, yung mga minors ay gabayan nyo po sa panonood dahil maraming masiselang eksena, horror na di angkop sa mga batang manonood. So yan, nasiyahan ba kayo sa video na to? Kung oo, ay share the video, share the happiness. Muli po ito ang inyong Kuya Utoy, palagi tayong manood ng anime, palaganapin natin ang anime culture hanggang sa muli.